1 year and 6 months akong na-overdue kay Ola pero wala silang nagawa. Dahil ginawa ko ito pinagbabawal na technique. Hi guys, it's me again, Jericho, and welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ko pa lang sa channel kong ito, ay don't forget to hit the subscribe button and like this video para mas marami pang matulungan tong video na to para kumalat siya dito guys sa YouTube. Yes, this is my channel and yung ina-upload ko dito guys ay about sa mga Ola, sa mga palautang dyan na mahilig takbuhan yung utang, hindi nagbabayad, super overdue na pero ayaw pa rin magbayad. Tapos gusto ng katahimikan. Yes, this channel is for you. So wag na tayo magpaligo-ligo guys. Ay na nandito kayo kasi gusto nyo na magkaroon ng ideya kung paano takasan si Ola, of course. So guys, mula lang ginawa ko to, na-share ko sa inyo ha. I think magiging effective talaga to guys na ginawa, na kung gagawin nyo to, okay? Pero, this is very common na siguro, pero I think makakatulong talaga to sa inyo. Kasi ako guys, yes, totoo sinasabi ko na overdue talaga ako dati sa aking mga utang sa online lending app. Pero, wala, hindi ako naharas. Ewan ko, siguro, hindi nila ako hinaharas guys. Gusto kong harasin nila ako, chat. 2026 na and hinaharas ka pa din ba ng mga pinagkautangan mo sa online lending app? Nako guys, mahirap yan, okay? So dapat magbago na tayo this year. Iwasan natin yung pangungutang sa kung saan saang app guys kasi mahirap yung naharas tayo, no? So lahat ng sasabihin ko dito guys ay based on my experience and yes, almost 1 year and 6 months talaga akong na-overdue kay Ola back then. Then, masasabi ko naman na nalagpasan ko yon. Tapos, hindi nila ako naras guys mula nang na-apply ko itong i-share ko sa inyo. So, dapat na matapos nyo itong video na to hanggang dulo para ma-learn din, magkaroon kayo ng learnings or knowledge kung paano may iwasan yung pangharas ng mga agents. Especially sa mga unregistered na mga online lending app. So, kung nakapangutang kayo sa mga unregistered, usually talaga is sila yung nangaharas sa atin once na nakatry kayo. So, without any further ado, let's get started. So, quick story muna tayo guys, sa background story muna tayo bago ko i-share yung point ko dito. Ako talaga guys, ay nakatry talaga ako ng iba't ibang lending app and masasabi ko na hindi naman lahat talaga is nasubukan ko. Yung mga lumalabas lang sa mga ads, yung mga na-try ko. So, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng overdue lalo na pagka marami ka ding bills na kailangan bayaran, nagsusunod-sunod po lahat yung mga bayarin to the point na hindi mo na talaga kaya bayaran lalo na yung mga online lending app na yan. So, I came to the point na wala talaga ako mabayad so dumating overdue ko. So, wala akong nagawa. Pero, nung una talaga guys ay sobra yung pangaharas na natanggap ko through text message, email, tawag, lahat ng pambabanta, mga threats guys ay na-receive ko yan. So, nakaka-relate din talaga ako sa mga nagko-comment sa mga video ko, sa mga nakaharas daw, yung may mga pagbabanta, something like ipapakulong, bibigyan ng mga demand letter guys. Lahat siguro guys nangungutang ay na-experience ko lahat yan. Pero mula nang na-apply ko itong na-share ko sa inyo this time ay siguro ma-lessen or mababawasan yung stress nyo. I hope na makatulong tong video na to. So ako dati guys, ay ang ginawa ko lang naman, ito ha, ang una ko talagang ginawa guys, nung na-overdue ako sa 3 kong Ola, ang ginawa ko lang that time ay nireset ko yung cellphone ko. Oo, although mahirap siya kasi madidelete po lahat yung mga data information na nandun sa cellphone mo. Pero yun yung una kong naisip, i-reset yung cellphone ko. Even though may data na sila sa akin, may information sila sa akin, especially yung mga contact reference ko, may copy na sila nun. Pero wala akong choice. Kailangan ko ma-reset yung cellphone ko siguro para magkaroon din ng katahimikan yung utak ko nung time na yun. So yun yung una kong ginawa. Tapos, ayun, pagka-open ko nun, of course, nakaka-receive pa rin ako ng mga text messages kasi nga may contact number ako sa kanila. Pero ang ginawa ko that time guys ay nagpalit po ako ng contact number, SIM card, yes. Even mahirap talaga siya guys, lalo na pagka marami kang importanteng contact doon sa SIM card mo. Ang gawin mo na lang guys ay i-copy mo na lang talaga yung mga importanteng contact number. So yun yung pangalawa kong ginawa ay nagpalit talaga ako ng SIM card para hindi na talaga ako makontak. Tapos, ang pangatlong na ginawa ko ay nag-Facebook lock profile ako. Guys, I know na this is very common, lalo na sa mga taong mahilig mag-private. Pag Facebook lock profile talaga ay isa sa may recommend ko, lalo na pagka may tinatakasan kang utang.
So kung yung mga friend mo na nag-lock profile or may mga kilala kang nag-lock profile, hindi natin sure baka may tinatakas na silang utang. So yun yung una kong naisip na mag-lock profile kasi guys, yung mga agent, yung mga OLA agents, ay nag-search po yan sa ating mga social media. So sinesearch po yung mga Facebook natin, lalo na kapag may mga OLA kasi guys, na hinihingi yung Facebook link mo. So yun yung unang gawin natin guys ha, mag-lock profile tayo pag gusto natin na ayaw tayong makontak. Okay? So yun yung gawin natin, mag-lock profile tayo. Ako kasi guys, kahit naka-lock profile ako, may mga na-receive ako before na mga text messages sa spam section, pero ini-ignore ko na lang yon. Tapos ang ginawa ko na lang noon para hindi ako makareceive talaga ng mga ng mga message request, ay tinurn off ko yung you cannot receive messages from the unknown. So, nandun lahat yun guys sa Messenger. So, comment na lang kayo if gusto niyo ng tutorial about doon. Yung pang-apat guys na ginawa ko ay yung tinatawag na auto-blocker sa ating mga cellphone devices. So, nandun yung lahat yun guys sa settings mo. Pero depende pa rin po yan sa gamit or ng brand ng cellphone kung meron po yun automatic blocker. Okay, yun po kasi guys yung pinaka-protection sa mga incoming calls and mga spam calls na pumapasok sa ating cellphone. So, nag-auto-block po yun. Once na tinurn on po natin yun guys, ay automatic po na hindi tayo makaka-receive, especially pag hindi natin ina-allow yung contact number or yung mga messages na pumasok sa ating device. Tapos mula nang nagawa ko yun guys, ay perfect talaga 100%. Wala na akong na-receive ng mga tawag and mga messages. Lalo na sa aking email guys, ang dami kong na-receive doon pero wala na talaga akong na-receive. Ito pala, speaking of email guys alam ko malaking tulong to sa inyo, lalo na sa mga nagbibigay ng mga working emails, yung mga personal email nyo. During application siguro ng pangungutang nyo, siguro mas maiging gumamit na lang kayo ng mga fake emails. Kung nakaka-receive man kayo ng mga threats sa mga email nyo guys, ay alam nyo ba na pwede tayo mag-report sa email? Okay, once na na-report natin sa pinakadulo guys, i-scroll up nyo lang po yung email, may makikita kayong na-report email. Kapag in-report nyo po yun, automatic po yun na i-review po ni Google. And kapag may mga nilabag sila doon, especially yung mga wordings nila, automatic po yun guys na hindi na po sila makakapag-spread sa email na yon. Kasi usually guys, yung mga email na ginagamit nila is templated lang po yun. So, lahat tayo ay nakaka-receive ng pare-parehong email. So, kapag na-report po natin yon, automatic yon na ibablock na agad ni Google. Okay? So, I hope na nakatulong tong video na to. Do not forget to like and subscribe sa video ito and share nyo nito sa mga friends nyo. Yun lang naman. I hope na nakatulong to and God bless. See you on my next upload.